nagpasya ang Dallas Mavericks na huwag nang palaruin si Cooper Flagg, ang kanilang top pick sa NBA draft, sa natitirang bahagi ng NBA Summer League matapos lamang ang 2 laro, ayon sa ilang ulat nitong linggo. Ang 18 taong gulang na American forward na pumirma sa Mavericks mas maaga ngayong buwan ay tatapusin na ang kanyang paglahok sa liga para sa mga baguhang NBA players, ayon sa ESPN at online reporter na si Mark Stein. Si Flagg ay gumawa ng 31 punto noong linggo sa pagkatalo ng Dallas sa San Antonio Spurs at sa number 2 overall pick na si Dylan Harper. Nag-shoot siya ng 10 sa 21 mula sa field sa kanyang ikalawang laro sa Las Vegas matapos na makaranas ng paghihirap sa kanyang debut noong Biyernes, kung saan gumawa lamang siya ng 10 puntos sa 5 sa 21 shooting sa panalo ng Mavs laban sa Los Angeles Lakers. Si Flagg ay kinilalang consensus National US College Player of the Year noong nakaraang season bilang freshman sa Duke University na umabot sa NCAA Final Four bago natalo sa semifinals laban sa Houston. Matapos ang 2 kapanapanabik na laro, tinapos na ng Mavericks ang paglahok ni Cooper Flagg sa NBA Summer League. Si Flagg, ang number 1 overall pick sa 2025 NBA Draft, ay naglaro sa 2 laro sa Summer League. May record siyang 1 panalo laban sa Los Angeles Lakers noong Biyernes at pagkatalo noong linggo laban sa San Antonio Spurs. Sa isang episode ng DLLS Sports nitong Lunes, sinabi ni Stein na ang laban kontra Spurs ang huling laro ni Flagg sa Summer League at hindi siya inaasahang maglalaro sa Martes laban sa Charlotte Hornets. Nagpakitang gilas si Flagg sa kanyang ikalawang laro para sa Dallas noong linggo, kung saan naipakita na niya kung bakit siya ang pinili ng Dallas sa unang pick. Umiskor ng 31 puntis at karamihan dito ay mula sa isang mainit na second quarter. Ngunit, sa kabila ng mainit na shooting ni Flagg, hindi pa rin nanalo ang Mavericks kontra sa number 2 overall pick na si Dylan Harper at sa Spurs na nagtala ng 7 puntos na panalo. Ang matinding performance na ito ay kasunod ng medyo nakakapanghinayang na unang laro ni Flagg para sa Mavericks. Sa larong iyon, ang 18 taong gulang na forward ay nagtala lamang ng 10 puntos at tinawag ang kanyang unang laro bilang isa sa mga pinakamasamang laro ng buhay ko pagkatapos ng laban. Hindi ito ayon sa aking pamantayan pero mag-i-improve ako. Ani ni Flagg, ayos lang ako. Anong masasabi nyo kay Cooper Flagg, mga kaibigan, at sa desisyon ng Dallas Mavericks? Sa ibang balita naman, nagulat ang marami sa naging trade ng Memphis Grizzlies mahigit 1 buwan na ang nakalipas nang ipadala nila si Desmond Bane sa Orlando Magic kapalit ni Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony at isang malaking bilang ng mga draft picks. Ginamit ng Grizzlies ang ilan sa mga draft picks na yon upang umangat sa 2025 NBA Draft at makuha si Cedric Coward. Plano ng Memphis na panatilihin si Caldwell-Pope dahil naniniwala ang koponan na ang kanyang karanasan sa pagkakamit ng kampyonato ay mahalaga para sa isang team na naghahangad ng titulo. Ngunit, mabilis na lumabas ang balita na nais ng bitawan ng Grizzlies si Cole Anthony. Malamang na nagtangka ang Grizzlies na humanap ng trade partner para kay Anthony, ngunit nakatakdang tumanggap si Anthony ng $13 million this season. At hindi sapat ang ipinakita niyang laro nung nakaraang taon upang mapatunayan na karapat-dapat siya sa ganong kontrata. Dahil dito, iniulat ng NBA insider ng ESPN na si Shams Charania na nagkasundo ang Grizzlies at si Anthony sa isang buyout na magbibigay daan sa kanya upang pumirma sa Milwaukee Bucks kapag siya ay naka-clear na sa waivers. May asim pa itong si Cole dahil nag-average si Anthony ng 9.4 points per game last season. Sa mas malaking papel kaysa inaasahan, dulot ng maraming injury sa panig ng Magic. Isa ito sa kanyang pinaka-epektibong season sa NBA. Ngunit ang former UNC Tar Heel ay hindi naging ganoon kahusay sa playmaking, isang mahalagang aspeto para sa kanyang posisyon. Naging masikip ang backcourt ng Memphis sa pagdating ni Ty Jerome at sa pagbuti ng laro ni Scottie Pippen Jr. kaya hindi rin sana siya magkakaroon ng sapat na minuto kung nanatili siya sa team. Makakakuha ng mas maraming pagkakataon si Cole Anthony sa Bucks, na kasalukuyang kulang sa mga quality guard. Ibinalik nila si Ryan Rollins matapos nilang i-waive si Damian Lillard, ngunit maaari talagang magamit ng Bucks ang isang tulad ni Anthony, isang guard na kayang gumawa ng sarili niyang shots. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan? Sa sumunod naman, nakipag-ugnayan ang Warriors sa kampo ni LeBron James
para sa posibleng trade. Orihinal na lumabas ito sa Athlon Sports. Hindi naging ayon sa inaasahan ang season ng Golden State Warriors. Sa isang bahagi ng season, bumaba sila hanggang ika-12 seed sa Western Conference. Dahil desperadong ayaw nilang maging isang talo ng season ito, isinagawa ni General Manager Mike Dunleavy Jr. ang isang malaking trade na nagdala kay Jimmy Butler sa kanilang team. Pagkatapos noon, naglaro ang Warriors ng mahusay, may record na 23 panalo at 7 talo upang maisalba ang kanilang season. Gayunpaman, ang mga talo sa huling linggo ng regular season ay pumigil sa kanila na makapasok agad sa NBA playoffs at pinilit silang lumaban sa NBA Play-in Tournament. Bagamat natalo nila ang Memphis Grizzlies, hindi maganda para sa isang veteranong koponan na kailangang maglaro ng dagdag na mga laro. Nagawang talunin ng Golden State ang Houston Rockets sa unang round ng playoffs, pero dahil umabot sa 7 laro ang serye, nagkaroon ng mabilis na salin sa kanilang semifinal series laban sa Minnesota Timberwolves. Doon na bumagsak ang matandang roster dahil na-injure si Stephen Curry sa Game 1, isang hamstring injury at hindi na nakabalik sa natitirang bahagi ng serye, kaya sila'y tuluyang naalis. Inaasahan ng marami na magiging isa ang Warriors sa pinakaaktibong koponan sa pagbubukas ng free agency. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sila marahil ang pinakatahimik at tila hindi ganun kaaktibo ang trade market para kay Jonathan Kuminga gaya ng kanilang inaasahan. Gayunpaman, isang malaking pangyayari ang lumabas kamakailan nang i-anunsyo na maaari raw mapasama ang Warriors sa mga naghahabol kay LeBron James. Ulat, ang Mavericks, Warriors, Cavaliers at Clippers ay lahat nakipag-ugnayan kay Rich Paul tungkol sa pag-trade para kay LeBron James ayon kay Brandon Scoop B. Robinson. Magiging mahirap ang isang trade para kay James sa panig ng Warriors matapos nitong piliing i-activate ang kanyang player option na nagkakahalaga ng $52.6 million. Malamang na kailangang isama sa deal si Kuminga, pati na rin ang ilang bahagi ng kanilang bench tulad ni Buddy Hield at posibleng iba pang guards. Gayunpaman, kung tunay na nais ng Warriors na makakuha pa ng isa pang titulo upang mas pagtibayin ang kanilang dinastiya, magiging perpektong hakbang ang pagdagdag kay James. Kung hindi naman sang-ayon ang Lakers, posibleng magdesisyon ang Warriors na isuko si Jimmy Butler bilang may tamang sahod para gawin ang trade. Sila rin ay maaaring maituring na isa sa pinakakapanapanabik na team sa NBA. Pero sa nakikita, parang sinabi na rin ni Butler na gusto nitong manatiling maglaro sa tabi ni Curry base sa nakikitang suporta nito sa off-season. Mahalagang tandaan na si James ay may no trade clause at maaari niyang tanggihan ang kahit anong trade na hindi niya aprobado. Ang balitang ito ay unang iniulat ng Athlon Sports nitong July 14, 2025 kung saan ito unang lumabas. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?